Gandang araw mga kamanay. Mayroong binibigay sa atin na trouble itong nakalima na raw silang palit ng steering assembly. Ito yung code nyo, C1528 motor rotation angle sensor. Tingnan natin ngayon kung anong trouble area nito mga kamanay. Ito yung gamit natin na TIS. Meron din tayong ina-update dito na launch tab export 31. Tingnan natin yung kung ano yung code nito mga kamano, yung trouble area nya. C1528 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 motor rotation angle sensor 2014 to 2016. Ito yung kanyang code mga kamanayo, C1528 motor angle motor rotation angle sensor. Trouble area nya, motor rotation angle sensor, power steering link assembly, wire or harness connector, power steering ECU. Ngayon dahil sa nakalimang palit na sila ng itong power steering link assembly na to, dito tayo sa wire harness or connector at saka itong motor angle sensor na to, kasama kasi ito sa isang buoyan sa power steering niyan. Itong titingnan natin, wire harness or connector at saka power steering ECU assembly. Ito yung kanyang diagram mga kamanoy. Yan yung kanyang diagram. Ito yung sensor, ito yung ECU. Ito na yung kanyang wiring diagram mga kamanoy. Resolver sensor, papunta yan sa power steering ECU nya. Ito yung kanyang sensor, ito yung sensor na hanapin natin. Ito yung troubleshoot natin na sensor. Yan yung sasakyan na titirayan natin mga kamari. Ito troubleshoot natin. Ada. هذا لمبة يا معلم. ايوه ها؟ ايوه معلم هذا ركب أربعة ولا خمسة هذا أربعة ولا أربعة ولا خمسة دول كله يجي كده. tingnan natin. Ang gagawin natin dito mga kamanoy, kasi ito pang-lima na to second surplus, then surplus. Ito yung sensor nya. Ngayon pinaklas nila yung wiring. Ang ito troubleshoot natin ngayon, itong wiring nya, connection. Itong connection nya, dumalo yan papunta dyan at lumabas dito. Ngayon ito papunta to sa ECU ng steering, yung controller ng steering, dito pumunta. Tingnan muna natin itong connection ng sensor, kung buo yung kuryente nya, buo yung wiring nya. Pag buo yung wiring nya, saka tayo papasok doon sa ECU. Pero bago natin papalitan yung ECU, i-diagnose ko ulit ng computer
Kasi baka hindi naman nila ini-initialize or hindi nila nire-register yung bagong sensor. Kasi kailangan ito ng initialization. Pag nagpalit ka ng ganito, kailangan initialize mo ulit siya para yung ECU na naandun sa taas na nagko-control dito, malaman niya na kung ano yung reading ng sensor nito. Ang problema, kinabit lang nila to, hindi naman nila siguro initialize, hindi nila kinalibrate, kaya ganun din, hindi rin mawala yung ilaw at nagmamalfunction pa rin. Pag iliniko mo yung manibela, wala na, matigas na, ayaw na mag-operate yung ayaw na itong gumana, itong steering motor nya kasi error na yung controller. Ito na agad mga kamano, yun nakita ko na agad yung problema nya. Yung white mismo ang wala, yung white nya yan hugot, tanggal yung white. Nakasalang lang yan dyan. Kung hindi mo isa-isahin yung wiring, hindi mo mapapansin kasi nakasuksok yan dyan. Yan o. Ngayon kailangan isa-isahin mo siya para malaman mo talaga kung nasan yung problema. Iisa-isahin mo yung wire papunta dito. Siyempre ito yung galing ECU, ito yung out papuntang steering motor. Ngayon inisa-isa ko, pag ganyan ko pa lang nahugot na. White yan ito yan white, green, red at saka black. Ito yung sensor nya. Ito yung wiring diagram nya. Green, red, white, black. Ito yung problema nya, yung white connection nya papuntang ECU power steering ECU motor. Kalaan mo yan mga kamano, nagpalit sila 5 beses sila nagtanggal kabit nito, tapos andito lang yung problema. Ito lang yung problema. Ibig sabihin yung dating nya steering motor nya, ito hindi sira. Ang sira na andun sa taas, dun sa pinagkakabitan ng steering ECU. Ito yung nakakabit mismo sa ECU ang problema. Maraming salamat mga kamanoy. Maraming salamat mga kamanoy. Sana may natutunan kayo ngayon sa ginagawa natin na to, na 5 beses nagpalit. Tali na motor. Yan yung motor na dito. Yan, detach. Shop po yung muskila.